Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Sa ating pong pagsisimula, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin bago po tayo magsimula sa ating gawain. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panibagong buhay na ibinigay niyo po sa bawat isa. Sa muling paggising namin sa umagang ito. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord, sa iyong biyaya ng buhay, sa paghinga, sa pagtibok ng mga puso namin, Father God. Maraming salamat for your mercy and your grace are always new every day of our lives. Maraming salamat, O Diyos. At sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, inaamin po namin sa aming mga sarili na kami po ay makasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng nagawa namin mula po sa aming mga sinabi, sa aming pong ginawa, sa aming pong mga inisip, sa lahat po ng aming mga nilakaran, O Lord, sa mga naging maling motibo po ng aming puso. Sa mga kayabangan namin, Panginoon, sa mga hindi pagpapatawad, sa mga biglaang pagkagalit, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa at kami nagkasala sa iyo, O Lord. And we pray, Lord God, that the blood of Jesus Christ, whom we have accepted as our Lord and Savior, pawiin lahat ng mga unrighteousness na to upang maging katanggap-tanggap kami sa paglapit namin sa iyo sa umagang ito. And Lord, we pray na sa aming pong worship service, sa aming pong programa, sa aming pong Sunday service, kayo po ang manguna, kayo po, O Lord, ang mapapurihan at maitaas. Hindi lang lamang, Lord, sa lugar na ito, ngunit higit sa lahat, Panginoon, sa aming mga buhay, dahil sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Sinabi mo po, Lord, sa iyong salita na come to me all who you are weary, mga lahat ng napapagod at nabibigatan. Matthew 11:28. At kayo po ang nagbibigay ng kapahingahan. Kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan. At lumalapit kami, Panginoon, sa iyo. Dahil sa iyong pag-imbita sa bawat isa na sa iyo lamang matatagpuan ang kapahingahan, sa iyo lamang matatagpuan, O Lord, ang kapayapaan. At maraming salamat, Lord, sa mga salita mo na aming pong guidance sa aming buhay, ang mga banal mong salita, your words, Lord God, ang iyong mga banal na pangako, na aming pong source of strength, O Lord, sa buhay namin. Ito pong aming pag-asa, O Lord, na sa lahat po ng aming pinagdadaan ng mga pagsubok, sa mga karamdaman man yan, sa mga kagipitan man yan, sa mga kakulangan man yan, naroroon ang mga pangako mo, Lord God, na hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. And Lord, we also pray sa magbibigay po ng mensahe sa umagang ito, ang aming pastor. May you give him, Lord, the wisdom na nagmumula sa iyo, mga salita na kanya pong sasabihin ay magbigay po sa amin ng kalakasan, magbigay po sa amin ng encouragement at comfort, O Lord, na sa aming pong buhay, marami man, Lord, na mga pagsubok, but you are our hope, O God. You are our blessed hope. At kayo po ang aming Ama na patuloy na nagmamahal sa bawat isa. Thank you, Father God. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming gawain. Kayo po ang manguna mula sa umpisa hanggang sa matapos. At binabalik po namin sa inyo lahat ng papurit pagsamba. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Sa atin pong pag-aawitan, maari po ba na umikot po tayo at kamayan po natin ang bawat isa? Batiin po natin ating mga kapatiran na magandang umaga at salamat sa buhay mo, kapatid. Sa bawat umagang kay ganda, simula nang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawit na. Sa bawat araw na dumadaan,
Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat na ligaya at bawat ngiti mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at kumapay. Wala sa iyo may papantay. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito. Sa bawat umagang kay ganda, simula nang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumadaan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at kumapay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nilos at kumapay. Wala sa iyo may papantay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Oh, salamat. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa.
Pinupuri namin kayo at sinasamba sa umagang ito. Patuloy po nating papurihan at awitan ang ating Diyos sa buhay at ibigay ang ating mga pagsamba. Dahil sa kanyang mga katapatan, dahil sa kanyang mga pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Diyos na makapangyarihan.
napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord, sa iyong katapatan. Sa mga kapatiran po namin na naririto ngayon, patuloy na nagsisilbi sa iyo at nagpupurit, nagpapasalamat. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo. Sa iyong katapatan, ang pag-ibig mo ay sapat. Sa aming pangangailangan, O Lord, naroroon ang iyong katapatan. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming aawit sa iyo. Natapat ka, nasapat ka, na wala na kaming hahanapin pang iba, O Diyos. Laging tapat, laging sapat, ang aking Diyos na makapangyarihan, kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan, mananatili inyong katapatan, mananatili inyong katapatan. Yeah. Patuloy po tayong magpasaliksik sa ating Diyos at magbigay ng ating mga panalangin. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon, at pinupuri ka namin. Salamat, Panginoon, sa sinabi mo sa John 17 na ipinalangin mo ang lahat ng ibinigay ng Ama sa iyo. At kami yon, O Lord, na hindi pa kami nabubuhay, inisip mo na kami, Panginoon. Ipinalangin mo na ang lahat ng mga hinirang mo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na humanap sa bawat isa, na humanap sa aming mga puso. Na sa iyo lamang, O Lord, ang kapahingahan. Na sa iyo lamang, Panginoon, ang kalakasan, ang kagalingan. Sa iyo lamang, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kagalakan. Hallelujah. Thank you, Father God. Maraming salamat, O Diyos. Nung una pa lang, ako ay inibig mo. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahingahan na sumpungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan naranasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Inalay ang buhay, pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis,
kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo. Kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Kapahingahan na sumbungan, at kaganakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. May kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo. Kasaganahan nararanasan, May kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Jesus. Lahat po ng papurit pagsamba sa pangalan nating Diyos Ama, Jesus. Amen and amen. Sige po, para po sa pakikinig ng salita ng Diyos, may we put our phones into silent mode para wala pong makadisturb sa ating pakikinig. At sa mga Sunday Schoolers naman po, stay put lang po kayo sa inyong conference center. So tinatawagan ko na po si Pastor Archie sa pagbibigay ng mensahe sa umagang ito. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Sa magandang umaga po sa bawat isa at tayo po lahat ay makakapakinig na naman po ng banal na mensahe ng ating Panginoong Diyos. At nais ng Panginoon na tayo po'y makinig ng mabuti sapagkat may mga mapupulot po kayo na gininto ang aral po sa ating pag-aaralan o sa atin pong ipipreach ngayong umaga po na ito.
Alam niyo po, ang Bible po ay ginawa ng Diyos para ang lahat ng mga pangyayari ho na matatagpuan natin dito, unang-una ho magbigay ng babala, warning, stern warning po. Nakita niyo po kung gaano naging matatag ang mga tao sa Biblia, paano bumagsak sa kasalanan, paano naging marunong ang marami sa kanila, at gayon din naman po nahulog po sa bitag ng kalaban. Nakita natin kung paano naging mabuti ang ibang mga lingkod ng Diyos. Pero sa kabila po ng kanilang pagiging banal o pagiging mabuti, sila po ay nasila ng kalaban. Kaya sa umagang ito, ang preaching po natin, pinamagatan po natin, ang kalakasan po o ang katagumpayan at ang kababaan ng kalooban. What is the relationship between victory and humility? Mahalaga po na makita ang katagumpayan ng isang tao sa pamamagitan po ng kababaan ng kanyang kalooban. Ngunit bago po tayo tumungo, tayo po ngayon ay yumuko muna upang parangalan, pasalamatan, dakilain natin ang ating Amang nasa langit. Ama naming makapangyarihan, nagpapasailalim po kami muli sa iyo pong banal na trono. Kami po ay mahina, makasalanan, nakagawa po ng lahat ng uri ng kamalian. At sa ganang amin po, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi po ng inyong habag, grasya, at ng inyong pong patuloy na paghuhugas, sapagkat sa isang buong linggo na nakaraan, kami po ay nakagawa ng mga katampalasanan, nakagawa ng pagmamapuri sa aming mga sarili. Kami po, Panginoong Diyos, ay nakatingin po at nakalakad ng may kahalayan. Kaya, Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga tao po na kinagalitan namin, sa mga pusong hindi nagpatawad, sa mga dila po na patuloy nagsabi ng mga masasakit na pananalita sa kapwa, at sa lahat po ng mga nilakaran namin ang labag po sa iyong katwiran at kalooban, patawarin niyo po kami, Ama, sa pamagitan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. At sa umagang ito, bigyan niyo po kami ng ganap na karunungan. You are the teacher, you are the advocate, O Holy Spirit. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katalinuhan at kasama po nito't kalakip ang karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and understanding is the knowledge of the Holy One. Kaya patuloy naming hinihiling po ang inyo pong gabay at ang patnubay, ang kalwalhatian nawa ni Kristo ang maipahayag namin sa umagang ito, at patuloy ang lahat ng ito'y pinapasalamatan namin, at kami po'y sama-sama po na nagbibigay ng papuri sa inyo. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po'y magsabi ng Amen. Pwede ho ba nating palakpakan ng Diyos? Praise God. Thank you po. Alam niyo po sa Bible, marami pong mga naganap na mga pangyayari that serves as stern warning. Minsan po kasi ang tao, lalong-lalo na, tayo po na mga nanunungkulan sa church. Minsan, ang tingin natin po sa ating sarili, Pastor, matatag na ako. Babad ako sa Word of God. Nagtapos po ako sa theological school. Ako po, Pastor, I'm one of the best song leaders sa church. Ako po, nonsense pastor. I mean, world-class pastor ako. Sasabihin natin sa ating sarili na gano'n, Ako'y elder sa isang malaking church, tinitingala, ginagalang. Pero sa umagang ito, sa pamagitan ng paghimay-himay natin sa Biblia, makikita po natin na ang attitude na tinuturo sa atin ni Kristo ay wag nating titignan ang ating sarili bilang isang matatag na pundasyon, kung hindi titignan natin po na si Kristo po ang atin pong pananaligan ng pananampalataya, si Kristo po ang panulukang bato, si Kristo po ang angkla ng ating pananampalataya, at si Kristo lamang po ang mabuti, tapat, banal. Kasi pagka tinignan po natin yung ating sarili na, ay kayang-kaya ko yan, Pastor. Kasalanan lang yan, pastor ako. O kasalanan lang yan, minister ako. Kasalanan lang ho yan, di ako pwedeng tuksuin. Mga kapatid, sabi po ni Pablo, wag natin tingnan ang ating sarili na tayo'y nakatayo, baka dumating ang panahon na tayo po ay mabuwag. At katuloy ho ng verse na yon, sinabi po ni Pablo doon, that no temptation has seized you except what is common to man. Wala pong mga pagsubok na dumating po sa atin na hindi naranasan ng lahat ng tao. Andito po lahat pag-aaralan natin. Ano ang naranasan ho ni David? Ano ang naranasan ni Solomon? Ano po ang naranasan ni Samson?
Kaya nga po, sabi po ng ating passage na atin pong hihimay-himayin ngayon, ito ho, lahat ng bagay tinuro ho ng Diyos para po magbigay po ng babala, para turuan tayo sa pangkasalukuyan. Sabi po ng unang Korinto, dito po sa 10:11 hanggang 13, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba, at isinulat ito upang tayo namang nabubuhay ngayon na mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino man na nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya ay mabuwal. At ito na nga yung sinasabi natin kanina, no temptation has seized you except what is common to man. But God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also make a way that you can stand up under it. Sabi po sa Tagalog, wala pang pagsubok ang dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Subalit tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Sa umagang ito, nais ko po kayong iwan ng napakagandang mga istorya sa Biblia na pagbulay-bulayan ninyo. Na sana po we develop a victorious life, pero yung humility wag mawawala. Sana ho wag niyong titignan ang mga pastor na si pastor ang idolo ko, si pastor ang standard ko ng moralidad. Si pastor dapat hindi nagkakamali. Ang mga elders dapat ng Peace of Hardest ay maayos, hindi dapat sila nakakapagsalita ng masama. Pero tuturuan tayo ngayon ng Diyos na walang ibang mabuti kung hindi siya, walang ganap po na hindi nagkakamali kundi si Kristo, at walang ibang tao na nakapagtagumpay po, Diyos na nagkatawang tao nagtagumpay sa kasalanan, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Bigyan ko po kayo ng unang halimbawa. Ang unang halimbawa po natin dito po sa ating preaching, walang iba po kung hindi si Haring Solomon. Alam niyo po, sa lahat na naging biblical character po sa Biblia, of course, isa po siya sa, sabi ko nga sa Panginoong Diyos, Lord, napakaganda ng regalong binigay mo kay Haring Solomon. Nung siya po'y sinusubok ng Diyos at tinatanong niya po si Haring Solomon, ano ba ang nais mong makuha? The Lord God was expecting, Panginoon, bigyan niyo ako ng kayamanan na akong pinakamaging mayaman sa lahat ng tao. The Lord was expecting na hinghihin po ni Solomon, bigyan niyo ako ng kapangyarihan para ako po yung pinakamaging powerful, pinakamakapangyarihang hari sa buong mundo. The Lord was telling himself, baka hindi yan ang gusto niya, baka ang gusto niya, maging tanyag, sikat siya. Pero ano po ang hiningi ni Haring Solomon doon po sa unang hari sa 4:28? Humingi siya sa Diyos. At ang kanyang hiningi po sa Diyos, bigyan nawa ninyo ako ng karunungan upang mapamunuan ko ang kaharian ng Israel. That is why pagka nakita natin at pinagpatuloy po natin doon po sa unang hari, 4:29 hanggang 30, wala nang hihigit sa lahat ng taong nabuhay sa sanlibutan na ito, sa pamamagitan ng karunungang ibibigay ko sa iyo, Solomon. At ang sabi ng verse 30 po, ng 1 Kings, chapter 4, verse 30, hindi na po lalampas ang kanyang karunungan po, o hindi na po mahihigitan ng kahit na mga taga-Ehipsyo o kahit na anong kaharian sa silanganan. So anong binigay sa kanya ng Lord? Wisdom. Pero ang tao ho kasi mayabang eh. Kaya nga ituturo sa atin ng Lord ngayon, even if you are the wisest person, ikaw po yung pinakamaraming alam sa Biblia, ikaw po yung pinakamataas ang degree po na natamo po sa theological school, at ang iyo pong karunungan talaga from cover to cover ho, kabisado nyo yung Biblia. Walang mananalo sa iyo sa debate when it comes to the Bible. Mga kapatid, let us be aware. Ang karunungan ni Solomon ay naging pagbagsak niya sa kasamaan. Kaya wag po tayong, yung feel po natin na highly privileged po tayo. Sa lahat ng mga pastor dito sa Marbal, ako lamang po ang may theological background, theological studies. Mga kapatid, kahit wala ho yung mga doktorado or masterado ho sa pag-aaral ng Biblia,
tatandaan nyo po, you can learn a lot of lessons from all people around you. Maski nga ho yung musmus na bata ho lumapit sa inyo, Tay, sabi nung anak nyo ho, no? Mga 6 years old, Tay, huwag ka nang maninigarilyo, baka mamaya po magkasakit kayo. Pinalo nyo pa yung bata. Alam nyo po, kahit wala pang natatapos yung bata na yun, may wisdom yon. Can we say amen? At yung binibigay sa inyo ng wisdom yon, tatanggapin ninyo, kapatid. Mamaya po, Diyos na ho nagsasalita roon Si Balaam nga sa Biblia sabi ni Balaam na gano'n, kukunin ko yung suhol. Dahil nais kong sabihin kung ano yung pinapasabi sa akin ng hari, no? Para matanggap ko yung suhol. Kaya nga ho, hinaharang ng anghel ng Diyos yung pong mga asno. Dediretso siya, magpapakita yung anghel, yung donkey ho, pupunta sa kaliwa. Pagpunta ho niya sa kaliwa, padiretso na siya, haharangin na naman ng anghel, pupunta sa kanan. Pinagpapapaluho ni Balaam. Tingnan niyo po yung wisdom ng Diyos, nagsalita sa pamagitan ng asno. Sabi ng asno, bakit mo ba ako pinag-iinitan? Ano bang nagawa ko sa iyo? Di ba kayo natatakot nun? Binabambo niyo halimbawa yung aso ninyo, biglang pinagsalita ng Diyos. Bakit mo ba ako binabambo? Ako nagbabantay sa bahay natin. Kasi even po, the animals, pwede pong magbigay ng karunungan yan. Pwede pong magbigay ng wisdom. Yung bata ho, ayaw niyong pakinggan. Si Solomon, the source of wisdom is in the Bible. The beginning of wisdom is fear of the Lord. Hindi ho kaalaman. Maaaring magaling ka sa Biblia, pero hindi ka natatakot sa Diyos, hindi ka pa rin marunong. In fact, yan ang kinabagsak po ni Solomon. Tignan ho natin sa aklat ng unang hari, 11, dito po sa 2 hanggang 3. Ano po ang sabi dito? Ipinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito, yung mga foreign women. No? Kaya nga sabi ng Bible makisama kayo, makipamato kayo sa pareho sana ng pananampalataya. Kasi it will have an adverse effect. It will have a consequence. Pag ang mga barkada nyo po, hindi naman babad sa Biblia, ang gagawin nyo po, yung mga gawin ng makamundo. Kung ang magiging asawa nyo po, hindi naman po talagang babad sa Word of God, baka mailayo kayo, katulad ng pinag-aralan natin kay Job. Sabi nung asawa niya, sumpain mo na kasi ang Diyos. Di ba naalala niyo ho yun? Sabi ni Job, bakit? Yung mabubuting bagay lang ba tatanggapin natin? Pag masasamang bagay ba, hindi mo natatanggapin? Ang ganda ho ng message ni Job, ano? Ano man ang mangyari sa atin, mabuti man o masama, let's have a thankful heart for the Lord. Kasi lahat yan ho, pinaggagawa ho na ugnay-ugnay ng Diyos para po tayo ay lalo niyang itrain, padaanin po sa apoy. Ito nangyari kay Solomon. Pinakamatalino na nga ho, sabi po ng unang hari, doon po sa 4:28 hanggang 30. Pero ganito po nangyari, pinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan, sapagkat tiyak, pag sinabi po ni Lord, verily, verily I say unto you, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, tiyak na sinasabi ko sa iyo, totoo yun. Dapat ho, panghawakan ninyo yung babala. Ang sabi dito kay Solomon, huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan, sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihiyakatin na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pag ipakasal pala siya sa mga Amalekita, ipinakasal siya sa mga Ehipsyo, ipinakasal ho siya sa mga Babylonian, ito magiging consequence. Sasamba siya ngayon sa Diyos-Diyosan. Ngunit, tingnan niyo po, huwag niyo pong sasabihin na akong pinakamarunong dito sa church. Kaya po kami mga pastor po, ipapanalangin niyo po kami. Si Pastor Archie, hindi naman bababae yan. Wag. Wag. Ako po, umiiyak ako sa Lord every day. Kasi yan yung buhay na pinanggalingan ko Pero pag ipapanalangin niyo ako, bababa yung pagmamataas ng karunungan ko at marirealize ko, pwede akong mahulog sa ganong kasalanan. Huwag magagalit yung mga lalaki ho rito. Kasi kung minsan nagagalit kayo sa akin, si Pastor parinig ng parinig. Kasi yung pinipreach ko po kuminsan, that is also a reflection of my life. Hindi naman ho mangingilid yung luha ko kung hindi rin ho ako yun Pero, pag ibinababa natin yung ating kalooban, nakikita ko yung susi, hindi ka mahuhulog. Kasi si Solomon nagmataas ako na nga pinakamarunong nagbigay ng warning, kaya maghihid kayo ng warning. Pag sinasabi na nung anak ninyo, Tay, tama na yung paninigarilyo, mahal ko po kayo, inakap kayo. Ginawa nyo, pinagpapapalo nyo.
Ay, wag mo nga akong pagsabihan. Huwag kang magsasalita sa mga nakakatanda. Tama naman yung bata ho eh. O kaya yung anak ninyong babae, tay, nakita ko ho yung ninyo, yung sinusundo nyo po sa opisina, tay, mahal na mahal kita. Sana mabuo yung pamilya natin. Pakinggan nyo yun, nagsasalita na yun, Diyos sa anak ninyo. Huwag mo nga akong pakikialaman. Wala na kami naman ng nanay mo. Nagsasalita po yung Lord doon sa anak nyo. Ito nga, pinakamatalino, pinakamarunong na tao, hindi nakikinig sa Diyos eh. Ano pong ginawa niya? Ngunit, ang sabi po rito, nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Let us be aware. Huwag niyo pong sasabihin, kahit na doktorado kayo sa Biblia, kahit na magaling po kayo, you are a world-renowned preacher. Kaya ayaw ko pong dinadagdag sa mga pangalan po yan eh. Huwag niyo pong idadagdag sa mga pangalan po ng pastor ho yan. Yung pong dakilang pastor, yung pong anointed son of God, huwag niyo lalagay po yan. Yung pong dakilang sugo sa mga huling araw. The most sensible preachers in the world, the good man of the house, tanggalin ninyo lahat yan. Kasi yan ang ikababagsak ng pastor. Akala niya, napakagaling niya, pero wala hong magaling sa Biblia, wala hong pinakamahusay sa Biblia, kung hindi ang Diyos na makapangyarihan. Can we say amen? Kung naniniwala ho tayo na siya lang ang pinakamatalino, pwede ba natin palakpakan po yung pinakamatalino sa lahat? Kaya nga dito ho sa pagkakataon na ito, nawala yung wisdom eh. What is wisdom again? The beginning of wisdom, sabi po ng Proverbs 9:10, is fear of the Lord. Natakot ka pa ba sa Panginoon Diyos? Ang sabi ho dito, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito, ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay, 700. The wisest man on earth. Sino hong lalaki rito kaya ho ng 700? Siyempre kung 700 ho yan, bilang mga asawa mo ho yan, kailangan ho yan, sisipingan ninyo yan, kailangan ho, meron kayong marital affairs niyan. Yung 700 ho, i-divide nyo nga ho yun sa loob ng isang taon. 365 lang ho yata, no ho? So, baka tigdadalawang babae kayo kada gabi. Hindi lang naman ho 700 eh. At ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. 700 plus 300, ilan po? Carry 1 minus 2, square root of 4. Ilan po yon? 1,000? Sino ho magaling na lalaki ritong kayang 1,000 babae? Sige nga ho. Tumayo ho kayo dito. Okay, magsabi kayo sa upuan yung amen. Tanungin ko ho kayo, pag 1,000 ho ba asawa nyo, kasalanan na sa Diyos? Kasalanan na yon. 2 nga lang asawa nyo ho, kasalanan na eh. How much more pa, umabot po ng 1,000. Pero may warning na, no? Nagbigay na ng warning si Lord. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing yan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayatin kayo na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya tayo ho, tinitignan tayo ng sanlibutan eh. Kayo po ay Christian. Pagka ho Christian, naka-attach yung pangalan ni Kristo sa atin. Isang pagkakamali lang ho natin, alam niyo po ang mundo malupit. Nagawan mo ng 10 mabuti, nagkamali ka ng isa, ang titignan ho yung isang pagkakamali. How much more pa po sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, sa lahat ho ng mga elders na naririto, sa lahat ho ng mga ministry heads natin, nakatutok ho ang dyablo dyan, tinitignan ho ang bawat gawin ninyo. Ano ho ba sabi ng unang Pedro, doon po sa 5:8 ng unang Pedro? Mangagbantay kayo at mangag-ingat kayo, sapagkat ang kaaway ninyo, ang dyablo, ay parang leon na umaatungal. Siya po'y aali-aligid, naghahanap po ng kanyang masisila. Nakita niyo yung pastor dun sa Peace of Harvest, halimbawa ako ho, mayabang ito. Sabi niya, magaling siya sa Biblia. Papainan ko ngayon to ng babae. Kaya huwag natin sasabihin, ang ganda ho ng binibigay sa atin ngayon ni Pablo, huwag natin ikantignan ng ating sarili na nakatayo, baka tayo ay mabuwal. Nag-rely po si Haring Solomon sa kanyang karunungan. Sabi ng Panginoon, wala nang hihigit sa akin mula sa Ehipsyo hanggang sa silanganan. At sa buong mundo, wala nang mas tatalino sa akin sapagkat ito po ang regalo na ibibigay sa akin ni Yahweh. Pero ipapakita lang sa atin ni Yahweh ho Hindi mo
kayang matupad ang lahat ng aking ipinag-uutos. Minsan po yung mga preachers na tinuturo nila, sundin natin lahat to para maligtas tayo. Kayo magpatotoo sa sarili ninyo. Nasusunod ho ba natin yung lahat ng utos ng Diyos? Unang-una na ho dyan yung pong huwag kang papatay. Sabi ng Bible, pag nagalit ka, pumatay ka na. I don't think so na hindi tayo mamamatay tao eh. Kaya nga ang stand ng church natin, the Bible is a mirror. The moment you look at the Bible, you see how weak you are. Kaya wag niyo sasabihin, ako yung pinakamarunong sa church, hindi ako kaya ng mga babae. Hala, si Pedro nga ho, ang pangako niya sa Diyos, sabi po ni St. Peter, kahit na ano mangyari, Panginoong Diyos, hindi kita iiwan. Mamamatay muna ako bago kanila makuha. Ano po sabi ni Kristo? Bago tumilaok ang manok, ano po sabi doon? You will deny me 3 times. Durog na durog yung puso niya. But it's a humbling experience eh. Kaya sana matuto tayo dito sa pangyayari. Let look for ourselves na magaling ako sa Bible. Hasang-hasa kami sa Bible study sa Peace of Harvest. Every night and day binabasa ko yan. Kaya ako nakatayo ako. Hindi ako pwedeng tinagin ng kalaban. Sabi nga po ng Bible, you have to submit yourself unto God. You need to resist the devil so that the devil will flee from you. Matyaga ho yung demonyo, kapatid. At yan ho ang kinabagsak ni Haring Solomon, babae. Pangalawa, hindi lang yung karunungan ni Haring Solomon, si Samson ho nagmamalaki. Ako yung pinakamalakas sa Israel. Kasi hukom siya eh. Yun yung pinagkaloob sa kanya eh. Tignan nyo na ho to, pinakamalakas na ho na lingkod ng Diyos. Yung isa pinakamarunong, bagsak ho, babae. Ito naman ho, pinakamalakas, bagsak na naman ho, babae. Kaya tayo mga lalaki ho, mag-iingat po tayo. Tignan nyo po, sabi ng hukom, 16, dito muna sa 1. Minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza at doon ay may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Patay na tayo dyan. Malakas ka pala kay Lord eh. Kiniklaim mo na, well, I can stand on the Word of God. Pero pang unang-una pa lamang po, dito po sa chapter 16, verse 1, doon ay may nakilala siya na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ano ibig sabihin po nun? Kasalanan ho ba yun pag pumatol kayo sa babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw? Prostitute, ibig sabihin. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Pag nagpalipas ho ba, may mangyayari kaya doon? O baka kumain lang ho ng chicken joy ho, no? At saka po, wala lang, nagtinginan lang sila nung babae ho na mababa ho yung lipad. Doon sa verse 4, pagkatapos nito ay umibig naman si Samson sa isang dalaga na nakatira sa libis ng Sorek. At siya po ay si Delilah. Ang babaeng ito ay nilapitan ng 5 pinunong Filisteo at kanilang sinabi, tingnan niyo po, no? Ayan po, mag-iingat tayo sa mga babae other than our wife. Kasi sisirain ho kayo niyan, sagad hanggang buto. Tingnan niyo po sabi ng mga Pilisteo sa kanya ho, ng Pilisteo, suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya. Kapag nagawa mo iyan, bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pilak, times 5. Ang daming pera nun. Natukso si Delilah. Saan ba galing si Delilah? Doon din po sa mga babaeng mababa ang lipad. O ina-address ko kayo mga kalalakihan. May gumagawa pa ba sa atin po niyan hanggang ngayon? Na, alam niyo, pastor, ano po pag wala po yung wife ko, nandun po ako sa massage parlor, ayan. May nakilala, may na-table po ako. Ingat kayo sa ganyang klaseng mga babae kasi papahamak po kayo niyan. At pera lang ho ninyo gusto nila. Pero gaya ng sinasabi ko, nagbibigay ako ng babala, and at the same time, being a pastor, I'm also looking at my heart, I'm also looking with humility, na itong bagay na ito, pwede rin ho mangyari sa akin ito. Kaya ho, ang mga mananampalataya, ang pastor at ang mga ministerial heads ng church, nagtutulungan po yan sa panalanginan. Kaya ako po pinipreach ito, kailangan ho namin ng panalangin. Babakbakin kami ng kalaban
Sa lahat ng pagpapahayag ho na ito, ang kalaban ko na ho ngayon, general na ho, na demonyo. Bakit ho? Dahil pinapahayag ko yung totoo ni Kristo. Pero magkamali lang ako niyan. Tinitignan lang ako ng butas ng kalaban. Ano bang weakness mo? Alam niya yung nakaraan ko Bumagsak lang ako dito sa pagkakamali na ito. Mga kapatid, ano pang testimonya maibibigay po tungkol po sa dalisay magandang aral ni Jesus? Every morning I cry to the Lord, Lord, mamaya ho, magkaroon po ako ng kabit, alisin niyo po sa puso ko. Pag nagpe-pray po ako sa umaga, Panginoon, malapit lang kami sa Pegasus. Ilang hakbang lang ho ang bahay namin sa Pegasus Minsan ho, ako ho'y nagja-jogging doon. Paglabas ko ho, sabi po ng mga magagandang babae, good morning sir, 5 sila. Kung mahina-hina yung kalooban mo, malapit lang ko sa amin yan. Makakatabi may classmates pa. Pero alam ng Diyos yun, hindi pa po ako nakakapasok dyan Buti na lang wala akong pera. At ipanalangin nyo rin ako na wag ako masyado pong magkaroon talaga ng pera. Baka matukso po ako sa ganyan. Kaya nga ito po'y bumagsak kasi pumapatol siya sa mga babae po na nagbibigay ng panandaliang aliw. At kung pinagpatuloy nyo po yan, nagdamdam nga sa kanya si Delilah Sabi ni Delilah sa kanya, kasi ang babae pagka nahulog yung kalooban nyo dyan, ibibigay nyo lahat-lahat dyan There was a news before, na isang general siya, na in love po siya doon sa isang babae, naging kabit po niya, pero yung babae ayaw na sa kanya, pinatay niya. Nangyari ho yan. General ho yan, sikat na sikat siya na general, Pero yun nga yung consequences ng maling pag-ibig po Etong si Delilah binulungan niya si Samson kasi binigay niya yung lahat ng gusto ni Samson Babae siya na mababa yung lipad niya Alam niyo po yung mga kabit, mas magaling maglambing sa misis yan, kaya ingat din po yung mga misis. Lambingin niyo na talaga ang inyong mga asawa. Magpaganda kayo, mas maganda sa kabit. Can we all say amen? Kasi pag hindi at sana pinananalangin natin, wag nawa pong masila yung mga asawa natin. Kaya nga yung preaching natin, katotohanan lang Ako nagsasabi sa inyo, pwede rin ako mahulog. Pag-pray nyo rin po ako. Bet pwede kayong mahulog. Lahat ng lalaki pwede. Pwede. Huwag nyo sasabihin na ako, pastor, pinakamalakas dito. Baka bukas makalawa, nasa news ka na, ikaw pala yung nahulog. Ikaw pala yung bumagsak. And sabi po ni Delilah ng ganon, saan man nanggagaling yung kalakasan mo? Kasi hindi manalo-nalo yung Pilisteo po So sabi ni Samson, pagka nakakuha ka, o kaya halimbawa po, nakakuha ka, nung pong yantok na sariwa, alam niyo po yung yantok, yung pamalo, pero pag nakakuha ka ng 7 yantok na sariwa at ipinantali mo sa akin, hihina na ako. Niloloko lang siya ni Samson. Nagdatingan yung mga Pilisteo po, tinalian siya ng yantok. Maya-maya kinalagan niya, wasak. Sabi ni Delilah sa kanya, masama loob ko sa iyo, hindi pala dyan ang gagaling yung kalakasan. Kung marunong sana si Samson, alam na po niya na binibitag na siya, bulag na siya sa pag-ibig Ikalawa, tinanong ulit ni Delilah, saan man nanggagaling yung lakas mo? Pag may lubid ka na bago, itinali mo sa akin, yung hindi pa nagagamit, yun, mahuhuli na ako. So yung mga Pilisteo habang natutulog si Samson, tinalian po nito pong tali na bago. Nakalagan niya, pinagpapapatay yung Pilisteo. Sabi niya, talagang hindi mo ako mahal, hindi mo sinasabi Again, bulag na sa pag-ibig Ikatlo sabi po ni Delilah, saan man nanggagaling yung lakas mo? Sa tirintas ng buhok. Pagka inalis mo yung tirintas ng 7 buhok ko, mawawala yung kalakasan ko. Punta na naman yung mga Pilisteo inalis yung pagkakatirintas ng kanyang 7 buhok po, kinalagan po ng mga Pilisteo, maya-maya pinagpapapatay na naman ni Samson. Sabi ni Delilah, 3 beses mo na akong niloloko. Kung marunong ka sa Diyos, sasabihin sa iyo ng Diyos, masamang babae yan, iniisahan ka na, pero bulag na sa pag-ibig. Sino ditong bulag na sa pag-ibig? Magsabi ng amen. Kahit binubugbog na kayo ng mister ninyo, okay lang. Kapatid, may bawsi, violence against women and children. Hindi tinotolerate ng church yon. Pag meron ditong nambubugbog ng asawa na lalaki
aalisin ko po sa church yon. Hindi po pwede po lalaki rito. Ang lalaki ho dapat ng Peace of Harvest, minamahal niya yung kanyang asawang babae. Turo po ni Kristo yun eh. Sa Colossus 3, sa Efeso 6, turo po ni Kristo po yun eh. Kaya ho, nung sinabi ni Delilah, nasasaktan ako sa ginagawa mo, hindi mo sinasabi sa akin, saan ba talaga nang gagaling? Pag pinutol mo yung 7 tirintas ng buhok ko, manghihina ako. Dumating yung mga Pilisteo, pinutol yung buhok ni Samson. Nakalaban pa ba si Samson? Nagsasabi na pala si Samson ng totoo. Dinukit yung kanyang mata, nabitag ho siya ng kalaban. Maging mas matalino po tayo sa kalaban, kapatid. Nakikita nyo na ho yung galaw ng kalaban. May wisdom ka na sa Bible, hinayaan nyo palamunin kayo ng kalaban. Ayan na nga ho ang nangyari. Nahulog ho si Samson, kahit siya po yung pinakamalakas na tao sa mundo, bumagsak po siya sa kanyang kahinaan. Anong kahinaan niya? Babae. Kaya yung mga lalaki ho rito, Pastor, kayang-kaya natin yan. Hindi, magpanalanginan tayo. Let's hold hands together. Aminin natin sa Diyos. Pag nagkamali ako, paglabas ko rito, pwede po akong mahulog sa babae, Pastor. Pwede po akong magkamali. Pwede po akong magkaroon ng hindi tamang relasyon. Pwede po na ako'y magkaroon din ng kabit. Huwag natin sasabihin si Pastor, hindi pwedeng magkaroon ng kabit. Tinuturo niya yan. At huwag kayong masya, kapatid. Pag dumating din yung time, halimbawa, pag-pray ninyo, na baka tanggalin ako sa church dahil nahulog ako sa mga ganyang kasalanan. Pero sinasabi ko nga kay Lord, every time I kneel down and I pray to the Lord, Lord, kahabagan mo ako, kaawaan mo ako, tulungan mo ako, Panginoong Diyos. And every time I pray with humility, I experience the strength of God. Nararanasan ko talaga, pumapait yung paningin ko sa mga ibang babae. Hindi ko gusto, minamahal ko lalo yung asawa ko, dahil binababa ko yung sarili ko, hindi ako yung pinakamarunong, hindi ako yung pinakamalakas, Lord. At lalo tigit ikatlo, tignan natin, hindi po ako yung pinakabanal dito sa church. Kasi sa number 3 tignan natin, si Haring David nag-claim po I am a man after God's own heart. Ako'y tao na nakakahawak sa puso ng Diyos. Ibig sabihin, ang tingin niya sa sarili niya banal, ang tingin niya sa sarili niya, siya po ay mabuti. Kaya may humbling experience sa kanya. Ano naman ho ang kasalanan ni Haring David? Sabi po ng 2 Samuel 11:2 hanggang 5. Isang hapon pagkagising ni David, mga kalalakihan, makinig po tayo. May mga 4th floor dyan, katulad namin, may mga 2nd floor, mahilig umakyat ng bubungan. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad siya. Nung naglakad siya, mula roon ay may natanaw siya na isang babaeng naliligo. Anong gagawin niyo, Brother August, pag nakatanaw kayo ng babaeng naliligo? Takbo. Yung iba ho, pag nakitang ganun ano ba yun? Dapat po pagtingin ng ganun, takbo na. Wala na yung second po na pagtingin. Kasi ang sabi ho rito, mula roon minatanaw siyang isang babaeng naliligo. Anong itsura ng babae? Puti sana ho, kung yung babae ho na ito, hindi naman kagandahan siguro ho, baka walang epekto Pero ang description ng Bible, napakaganda ng babae. Siyempre, pag naliligo, may saplot ho ba sa katawan yan? Wala. Kita mo lahat yan. Ano nangyari? Pinagtanong niya kung sino yon. O sige, nagkasala na nga ito Kaya nga sabi ng Biblia kapag kaho yung mata natin ay nakatingin po, no? I think nasa aklat po ng Matthew chapter 5 yan Pag ang mata po natin ay nakatingin po ng meron pong pagnanasa sa isang babae, nakagawa ka na ng kahalayan sa puso mo, no? You have already committed adultery in your heart. Ito ho, hindi lang siya nakatingin, pag nagtanong pa kayo Sabi niya gano'n, pinagtanong niya kung sino yon. Sabi sa kanya ng mga sundalo niya, ang pangalan mo, Bathsheba. O nalaman mo na, dapat wala ka nang huhukayin. May hinukay pa Anak ho siya ni Eliam at asawa ni Urias. Alam mo na may asawa at asawa ho. O yung mga dito, huwag kayo magagalit hindi lang po sa mga kalalakihan. Sino ho dito mga kapatid ho ang mga babae na talaga ho kayo ikabit? Bitawan nyo na yan. Hindi, Pastor, ano lang naman po ako yung pagsasama po para may pambaon po ako. Sino ho dito may sugar daddy? Iwanan nyo yan, kapatid. Papahamak ko kayo niyan. O baka meron dito mga sugar daddy talaga. Hindi naman siguro tayo pwede, Brother August, na sugar daddy. Hindi naman kami ganun kayayaman. Pero ano nangyari? Sabi ho rito, sa verse 4, pinakuha niya si Bathsheba,
na dooy pagkatapos pa lamang ng kanyang paglilinis, yung pagreregla po niya, at eto na, tinignan, tinanong, sinipingan. Ano nangyari ngayon? Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos, at dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba po ay nabuntis. Kasalanan o hindi? Hindi niya asawa yan eh. At yung pong lalaki diyan na asawa ni Bathsheba ho, isa ho sa mga sundalo niya. Grabe, pag binasa niyo po yan, yung conspiracy diyan, makipag-inuman ka muna para pag nalasing ka, sipingan mo yung asawa mo. Para po ang mapagbibintangan na kabuntis ho, okay no? Wala pong lalabas na masama. Ang magiging tatay po, si Urias. Napaka-evil ni David, ano ho? Pero ang tingin niya sa sarili niya, mabuti siya. Binangga siya ni Lord, mga kapatid, para ipakita ho, hindi ka banal. Lumapit po, ito pong isang propeta, no? Si Propeta Nathan sa kanya. At sinabihan siya mismo ni Propeta Nathan na yung sinasabi ko na umagaw, no? Doon po sa tupa para ibigay po doon po sa kanya mga bisita. Walang iba yon kung hindi ikaw. Pero ang ganda ng ginawa ni Lord sa heart niya. Kaya dapat po, papandahin ng Diyos po yung puso natin eh. Nung na-realize lahat ni Haring David yan, siya ho yung sumulat ng Psalms 51, Create in me a clean heart, O Lord, and renew a steadfast spirit within me. Pansin nyo mga kapatid, ano, ikaw na ho yung pinakamarunong, ikaw na ho yung pinakamalakas, ikaw na nga ho yung pinakabanal sa lahat ng hinirang ng Diyos, pero ipinakita ng Diyos na ang kasalanan po ay walang pinipili. Pero meron tayong idol. Kaya nga uulitin ko po, no? Hindi ninyo idol ang pastor dito, hindi ninyo idol yung mga magagaling na preachers, kung hindi ang idol po ng bawat isa yung number 4. Meron po sa ika-4, may kababaan siya ng kalooban, kaya niya napagtagumpayan ang sanlibutan. Sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 15, ang ating pinakapunong pari, the senior pastor in the church is actually Jesus Christ. Yung pinakapinunong saserdote, yung pinakapinunong pari, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa lahat ng ating kahinaan. Sabi nga kanina ni Pablo, no temptation has seized you. Lahat ng mga babae na yan, lahat ng mga tukso na yan, naranasan po ng lahat ng lalaking naririto. Pero sabi po rito, nauunawaan tayo ng ating Panginoon sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit, kailanman ay hindi siya nagkasala. Huwag kayo magtitiwala ho sa karunungan ni Solomon. Maraming sinulat si Solomon dito, tanggapin ninyo. Pero at the end life of Solomon, talaga pong yung karunungan niya nawala. Kasi po, hindi niya sinunod ang Diyos. Huwag kayong magtitiwala sa kalakasan ninyo. Ang sabi ni Pablo kanina, huwag niyong titignan ninyo po ang sarili ninyo na nakatayo. Bakit ho? Baka bukas makalawa, buwag na kayo. Nakatumba na kayo. So hindi kalakasan, huwag niyong titignan na, ay naku, banal na banal ako. Ako'y nilinis po ng Biblia ni Kristo. Katulad ni Haring David, baka mamaya ho, mahulog tayo sa bitag ng kalaban. Pero si Kristo ho, nauunawaan niya ang lahat ng ating mga ginagawa, ang lahat ho ng kahinaan natin. Siya'y tinukso pero hindi siya nagkasala. So may Savior tayo, may tagapagligtas tayo, may dapat tayong tignan, may dapat tayong angklahan ng pananampalataya natin. At napakasagana po ng pag-ibig na ito. Napakasagana po ng habag na ito. At napakaganda po ng regalong kaloob ng Diyos na ito. Ano po ang ating pangwakas? Sabi po ng Biblia, dito po sa Efeso 2:4-5, ito ang hawakan natin, yung habag ng Diyos, hindi yung karunungan, kalakasan, kabanalan natin. Sabi ng Efeso 2:4-5, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Oh, hallelujah! Bakit ho? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas ka ba dahil sa karunungan mo? Hindi. Naligtas ka ba dahil sa kalakasan mo? Hindi. Naligtas ka ba dahil sa kabanalan mo? Hindi. Ang kakapitan natin ngayon, naligtas kayo ngayon dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Can we all say amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo.
Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagpapanday mo sa aming puso. We do not know what's going to happen po pagkatapos ng preaching na ito, paglabas po namin sa pintuan ng church na ito. Hindi namin alam po ang mga nakaambang mga tukso, ang mga kasalanan pwede naming kahulugan, ang lahat po ng mga pagkakamali na pwede naming malakaran. Lord, teach us to be humble right now. Nagiging matagumpay po kami kung bumababa po ang kalooban namin na tinitiglan lamang po namin ang iisang dakilang paring saserdote, Panginoong Ama. It is all about you, Lord Jesus Christ. Kung paano nakita namin ang pinakamarunong na tao'y bumagsak sa babae, na ang pinakamalakas na tao po'y bumagsak sa babae, na ang pinakabanal po at pinakamabuting tao, si David, ay bumagsak sa babae. Kung sila nga po'y may katangian na ganito, Panginoon, how much more pa po na kami po ay abang lingkod mo lamang po, Panginoong Ama. Hindi kami ganun karurunong, kalalakas o kabanal po ng mga tao. Anytime we can snap, anytime po, Panginoon, pwede po kaming mahulog. Pero napakabuti po ng mga paalala niyo, Panginoon. The more we humble ourselves, the more we recognize na anytime pwede mangyari sa amin to. The more po na mas mahaba ang amin pong pangunawa na pag may mga bumabagsak na ganitong tao, Panginoon, our heart is for them, Panginoon, to recover, to stand up, to become strong again, at makabalik po sa inyong salita. Not to condemn, Panginoong Ama. Because in the similar manner po, Panginoon, anytime po, pwede po naming maranasan ang mga pagbagsak na ganito. Salamat sa mga salita ninyo. Kami po, Panginoong Diyos, ay huwag titingin sa aming sarili na matatag na nakatayo. Baka bukas makalawa po, kami po'y mahulog sa bitag ng kalaban. Ang tanging hiling namin, kagandahang loob mo, ang habag mo, ang grasya mo, ang awa mo sa amin, Panginoong Ama, upang sa pang-araw-araw naming buhay, inihiling lang naman po, makaraos po kami, na hindi po nagkakamalit, hindi po, Panginoon, nahuhulog po sa anumang mga bitag ng kasalanan. Empower us to become victorious and at the same time to develop humility in our heart. Katagumpayan po at kababaan ng loob ang ipagkaloob niyo po sa lahat ng inyong hinirang. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Ay, thank you, Marlon. Para po sa ating tithes and offering, tayo pong lahat ay manalangin at ibigay po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Heavenly Father God, we praise and we glorify Him sa aming mga pong ito, sa lahat po ng aming mga ipagkakaloob. Dalangin namin, Panginoon, na ito po ay magamit ng wasto sa amin po sa iyong kalooban upang mapalaganap pang iyong mga salita at sa gawain po ng church na ito. Mag-grow pa po kami, Panginoon, at marami pa po kaming masyara ng mga biyaya ng aral mo. And we also pray, Lord God, sa mga naghahanap po ng kanilang mapagkukunan, sa mga naghahanap po ng trabaho, ng mga magkatayo po ng negosyo. We ask, Father God, na kayo po magbigay ng lahat ng mga provisions and isupply niyo po lahat ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw, O Lord, upang magkaroon din po kami ng puso na handang magbigay sa iyong kalooban. Ito pong aming dalangin na may pasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. You are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all you've got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you.
rest of light before the sun. Your glory eternal never stops. Giving all we got, creation keeps singing. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Amen. Para po sa mga nagdiriwang na kanilang birthdays, tinatawagan ko po, this September 23, Sister Wendy Melendez. September 24 naman po, Brother Boyet Resos and Sister Angelo Luklukan. At sa September 28, Brother Ronald Bautista. Sige po, sa lahat po ng mga natawag, dito po tayo sa harap upang mapag-pray po tayo ng ating mga kapatiran. Amen. I-extend po natin ating mga kamay at samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, we thank you for the lives of our brethren sa panibagong taon na idadagdag niyo po sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa isang taon na maayos na kalusugan, punong-puno ng pagpapala, at maraming mga magagandang bagay ang inihanda niyo po para sa kanila. Dalangin namin, Lord, ang iba yung pag-iingat sa kanilang mga buhay at sa kanilang pong mga pamilya. And we ask, Lord God, that you will give the desires of their heart as you will, O Lord. At dalangin din po namin na patuloy niyo po silang gamitin sa inyong mga ubasan at patuloy po silang maging channel of blessing sa lahat po ng kanilang mga kasalimuha. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Happy birthday po sa inyo. Para naman po sa ating mga announcements, Jesus Reigns po yan. It will be on November 30, 2024. So, for other details po, as we come close sa November, mag-a-announce pa po kami ng mga detalye kung paano po ang ating programa for Jesus Reigns. Okay, para po next week, ang ating pong presider ay Sister Linda Soriano. Prayer for tithes and offering, Brother Vic Soriano. At ang flower bringer naman po ay si Pastor Archie and Attorney Marlene Resos. And ang youth fellowship po, it will be held every third Sunday of the month, 12 o'clock to 2 p.m. Dito po yan sa ating worship service or conference room. Ang Bible study naman po ay every Wednesday, 7 o'clock po yan ng gabi through our Facebook page. At ang prayer meeting naman po ay every day, we have 2 sessions sa umaga po, 5 a.m. to 6 a.m. At sa gabi naman po, Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. Kung gusto niyo pong maka-attend sa mga gawain na ito, mag-message lang po kayo sa official Facebook page ng ating church. Okay po. And now for our Student School Awards and Recognitions. Ito po ang mga estudyante na for the school year of 2023 to 2024, sa lahat po ng ating mga students na may mga achievements po at mga pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon, may we call on Pastor Archie Resos to give the medals and
Brother Boy, head of the chairman for the tokens, and Pastor Mix. Sige po, pag tinawag ko po yung pangalan ng ating mga students, palakpakan naman po natin ang ating mga kabataan sa kanila mong pagsasagisag at kanyang pagsisikap sa kanila pong pag-aaral. Okay, for our graduation kids, lahat ng aakyat dito muna. Tapos pasok dito, bababa sa kabilang side. Okay? Okay, for our first student, our proud awardees, Altoveros Sierra May for the most improved, most energetic, and most generous. Okay, for our next, also, Sierra May is also our nursery batch 2024 graduate. Verso Tom Aiden, Best Dancer, Malakas ang Loob Award. And Kinder, batch 2024 graduate. Si Lola daw po. Next, Vista Andres Michael Optimistic Award, Kid Award with honor for grade 2.
Next, Balasdas Aris Jacob, Top 2, Grade 2 awardee. Wala po, wala rin po bang representative? Okay, next po, Villanueva Aileen Chloe with honors, Grade 2. Our next awardee, Absedek Keith Mirkel, Best in Mathematics, Most Behaved for Grade 3. Next, Bermiso Catherine with honors, Grade 4. Next, Dorado Juan Miguel, perfect attendance, Grade 4. Next, Manuel Rachel Ann, Top 3 for Grade 5. Next, Ordinario Hannah, perfect attendance with honors, Grade 5. Next, De Los Reyes Christine, Best in Robotics, Best in Leadership, Grade 6. Next awardee, Flores Juno Star. Top 1, Grade 6. Best in Filipino, Best in Science, Best in AP. And Elementary Batch 2024 graduate. Next, Duave Poshika, Top 8 in Grade 7. Wala po bang representative? Next po. Next, Jimenez Justin Care, Highest Improvement Award for Grade 8. Next, Kabakang Mishka Chanel, Top 1 for Grade 8. Next, Vista Andre Miguel, Cherish Peacekeeper Award. Next, Dumagit Samantha Nicole with honors and Best in Science. Grade 9.
Next awardee, Arguelles Elise Abigail. Top 5 achiever for first quarter, top 9 achiever second quarter, top 8 achiever third quarter, and with honors for the fourth quarter. And for the grade 10 batch 2024 completer. Next awardee, Bekilia Mary Grace. Perfect attendance, top 7. And grade 10 batch 2024 completer. Next achiever, Santos JJ. Top 10 achiever first quarter, top 8 achiever second quarter, top 6 achiever third quarter, top 5 achiever fourth quarter. Perfect attendance first to fourth quarter. And grade 10 batch 2024 completer. Next, Bermiso Crizel Ann. Outstanding performance, task in oral communication, grade 11. Okay, next po. Rakasa Renzo with honors, grade 11. Next, Cariaga Kate Ashley, CEM Bridge Program top student, college scholar, first year college. Next, Bautista Diana Rose, President's Lister, second year college. Next, Cariaga Francis John, President's Lister, class top 7, third year college. And last, for all the graduates, next, Berdine Jenny Rose, Tayo ang Kalikasan Movement, MPC Chapter, former Secretary, Learning Express, MPC Delegate, PASUC Sweet and Short Play, MPC Delegates, former Supreme Student Council, General Committee, and Bachelor of Industrial Technology, Major in Electronical Technology, Batch 2024 graduate. And last but not the least, Palomar George Lindell, DOST Excellence Awardee, and Bachelor of Science in Industrial Engineering, cum laude, Batch 2024. Amen. Sa lahat po ng mga sige po, lahat po ng mga students natin, dito po tayo sa harap upang mapag-pray po tayo ng ating pastor. At ibalik po natin kay Lord, sabi nga po sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. Sige po, pwede ko pong anyayahan na tayo po'y tumayo para malay hands natin po lahat ng mga students. Nakakabigla po, ang dami pala mga top 1, top 2, may top 7. At ako hindi ko na-achieve po yung perfect attendance. Yun po yung pangarap ko po na sana po. Tsaka yung malakas ang loob, ano? Meron yata po. Sana bigyan tayo ni Lord ng kalakasan ng kalooban lahat. Ayan.
Praise God. Sige po, pwede po natin silang lay hands lahat. Napakabuti mo, Panginoong Ama, sapagkat ang church nyo na ito, binili ng dugo ni Jesus, nanindigan from the very start. Ituro sa mga batang ito ang daan na dapat nilang lakaran para pagka sila'y lumaki po, hindi nila hihiwalayan. Naganap po ang Proverbs 22 verse 6 sa mga buhay ng mga kabataan namin na ito. At ngayon pong hapon na ito ay nagpapasalamat kami, Panginoong Ama, sapagkat sa maliit na kaparaanan po, sabi po sa Bible, parangalan namin ang dapat parangalan. Makigalak kami sa dapat makigalak, kaya kami galak na galak at naparangalan po ng church na ito ang lahat ng kanilang contributions, ang lahat ng kanila pong mga nakamit po na gantimpala sa kanilang mga paaralan. Maganda ang layunin mo sa mga batang ito. They will become the next leaders of the Philippines. Sila po mga susunod po na mga hihirangin yung pastor, mga leaders po ng church na ito, mga susunod na mga ministry heads po na magpapahayag po ng buong katotohanan ng iyong salita. Kaya Panginoon, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus at ng pakikipisan po ng banal at santong Espiritu po niya, Panginoon, binabasbasan ko po ang lahat ng mga kabataan na ito, na lalo silang tumalino, lalo magkaroon ng karunungan, and also pinakamahalaga yung pagkatakot sa Diyos, Panginoon, ay ma-develop po sa kanilang puso. At sa pagtatapos po ng amin pong programa ngayong umaga na ito, Panginoong Ama, binibitawan ko po ang lahat po ng mga mahalagang blessings na ito mula po sa Biblia, na gaya po ng aming inihiling, Panginoong Ama, kung ano po ang panalangin po ni Haring David at gayon din naman po ni Moses sa buong Israelita, maganap nawa po sa buong Peace of Harvest Christian Ministry. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gayon din naman po, sinasaad po ng awit 23:6, maganap po sa buhay ng bawat isa, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat po sa mga kabataan na ito. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay umawit at magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Sa bawat umagang kay ganda, simula nang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawit na. Sa bawat araw na dumadaan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagbuburi, mula sa labi kong nagbuburi. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at tumapay. Wala sa iyo may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong
Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng buhay. Wala sa iyong may papantay. Magandang umaga po sa bawat isa. See you next week. Kumilos at tumapay, wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng tunay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at tumapay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko.